talaga yung kutob ko na ito talaga yung nagpatalino kay Isla. Alam mo ba na ang mga high contrast flashcard ay sobrang nakakatulong sa development ng ating mga babies? Ngayon, gusto ko namang i-share sa inyo kung paano ka makakagawa ng sarili mong high contrast flashcards at i-share ko rin sa iyo kung bakit ito makakatulong sa baby mo, pati na rin yung mga iba't ibang ways na pwede mo itong gamitin. Kailangan mo lang ng mga makakapal na white at saka na black na construction paper or cardstock. Kung meron kang printer, pwede ka rin mag-print ng mga design online. Mag-drawing ka lang ng mga simple shape gaya ng circle, triangle, rectangle, zigzag sa itim na papel at puti naman sa itim. Yung mga simpleng lines kasi nito ay mas madaling nakikilala ng newborns. Tapos, para mas maging engaging, pwede ka rin magdagdag ng mga textured materials gaya ng mga felt or yung mga soft fabrics. Ilagay mo lang to sa flashcard para mas ma-explore ng baby mo ang kanilang mga senses habang naglalaro. Especially ang mga babies, gustong-gusto nila yung may nahahawakan sila. Kung gusto mong mas matibay yung flashcard, pwede mo itong i-laminate, lalo na kung ang baby mo ay nasa stage na, yun na nga, paladampot ng kung ano-ano. Meron ka ng flashcard, so paano mo naman ito gagamitin ng maayos? Ang mga newborn ay nakakakita ng 8 to 12 inches mula sa kanilang mga mata. So, ang layo nun parang isang ruler. Kaya magandang gamitin yung flashcard na hanggang ganun lang ang layo para mas ma-appreciate ito ng baby mo. Kaya naman, every time na nagbe-breastfeed tayo sa newborn natin is nakikita ng ating mga baby ang mukha ng kanilang mga mommy. Nakikita ng baby mo ang iyong mga mata habang nagbe-breastfeed. Kaya naman nakakapag-bond kayo ng mas mabuti. Kaya tip ko lang ha, kapag nagpapa-breastfeeding ka, ugaliin, nakausapin mo lang ang baby mo kaysa yung nagsa-cellphone ka lang. Makakatulong din ang flashcard sa kanyang eye and neck coordination. Habang pinapakita mo yung flashcard, ilipat-lipat mo lang ito from left to right, from up to down. Makikita mo na susundan ng ulo ng baby mo yung flashcard. Ito yung magpapalakas sa kanilang neck muscles at eye coordination. Kaya naman si Isla, ilang araw pa lang talaga siya nasusupport niya na yung neck niya. Bukod doon, na-encourage ding mag-move yung babies. Huwag lang nating hayaan na tumingin lang sa mga flashcard yung mga baby. Habang nililipat mo yung flashcard, subukan mong sabihin yung mga kulay nito or yung mga tunog na associated dito. Halimbawa, kung black and white ang card, pwede mong sabihin, this is black, this is white, this is a dog. A dog barks. Dog says, arf, arf, arf. So, sa mga ganung paraan, makakatulong ito sa kanilang cognitive development at magiging mas masaya ang kanilang experience. Mahalaga rin, mami, na malaman mo na meron ding stages yung pag-i-introduce ng mga kulay na pwede mong ipakilala sa iyong baby. Kasi, sa 0 to 3 months, mag-stick ka lang sa black and white na visuals kasi ito yung pinakamainam para sa kanilang visual development at ito lang talaga yung nakikita nilang kulay. So, baka bigyan mo sila ng pastel color agad so hindi nila magigets kung ano yung pinapakita mo sa kanila. Sa 3 to 4 months naman, dito naman, makikita na ng baby mo yung color red. Kaya, pwede ka na magdagdag ng mga pulang flashcards sa inyong mga routine. Pag 5 to 6 months na, nakakakita na yung baby mo ng iba't ibang kulay, kaya pwede mo na itong dagdagan ng mga ibang primary color tulad ng yellow at green. Kapag naman 6 months na siya, mas sharp na yung vision ni baby, kaya pwede ka nang gumamit ng mga detailed pattern at mga iba't ibang kulay like mga pastel color or yung mga favorite color mo na gustong i-introduce sa kanya. Pero bakit nga ba mahalaga ito para sa mga first-time moms? Alam naman natin na bilang first-time mom, gusto natin gawing mas mabuti ang parenting journey natin pero ayaw natin yung sobra-sobrang nakaka-stress. Kaya naman itong simpleng activity na to ay swak na swak sa aking tamad na mommy. Dahil ang paggamit ng high contrast flashcard ay nagbibigay ng malaking tulong sa cognitive at motor development ng ating mga baby. Plus, madali lang kaya ito. Kaya effortless lang talaga. Plus, pwede mong magamit-gamit ng ilang beses yung DIY mong flashcard. Kaya naman mga mami, subukan nyo ang mga high contrast flashcard na ito at maging creative, enjoyin yung bonding moments nyo kasama si baby. At kung gusto mo pang makakuha ng iba't ibang tips and hacks sa pagiging nanay, huwag kalimutang puntahan ang aming YouTube channel para naman makakuha ka pa ng iba't ibang mga valuable information at tips sa iyong motherhood journey. Ano ba yan? Mag-iingat ka palagi. Love you!